Isang ama na hinahanap ang nawawalang anak ang naglakbay sa buong dagat, nakipagkaibigan sa mga mabangis na isda, at naengkwentro ang panganib ng open ocean. Nakilala niya rin ang makakalimutin na si Dory at parehas nilang hinanap ang bata para ibalik muli sa bahay. Ngayong araw, ikikwento natin ang istorya ng Finding Nemo. Nagsimula ang pelikula sa paggulat ng batang isda na si Nemo, sa kanyang ama na si Marlin, habang natutulog pa siya. Tuwang-tuwa ang bata dahil unang araw ng klase niya, pero aksidenteng nahulog ito sa butas ng coral. Nag-alala ang ama at hinila siya mula doon, pagkatapos tinanong niya sa bahay kung may masakit ba sa kanya. Gusto ring makita ng ama ang lucky fin ni Nemo kaya inangat nito ang kanang palikpik na mas maliit kaysa sa isa. Pagkapunta nila sa may eskwelahan, napapalibutan sila ng makukulay na mga isda kasama ang isang hermit crab na pinagkatuwaan na agawin ang shell sa likod. Nagtanong si Marlin kung saan pwedeng makilala ang teacher pero napansin ng isa na isa palang clownfish ang bida kaya gusto niyang makarinig ng joke at sumang-ayon ang iba. Pero nagkwento lang siya ng isang boring na istorya at naputol ang usapan ng nagkakagulo ang mga bata sa likod nila. Dumating ang isang stingray na kumakanta at natuwa ang mga maliliit na isda sa pagdating ng guro. Si Nemo at iba pang mga kaklase niya ay inilipad na ngayon ng stingray sa iba't ibang magagandang tanawin ng dagat. Nang makarating sila sa drop-off, humiwalay sa grupo ang tatlong isda at sumama sa kanila yung bida. Napuntahan nila ang isang ravine na malapit sa tinatawag na open water, sabay napansin ni Nemo ang isang bagay sa ibabaw ng tubig. Napagkatuwaan ng mga bata na lumapit dito, at nung tinanong nila si Nemo, nag-aalangan na gawin niya yon dahil baka magalit daw ang tatay niya. Hysterical naman na pinigilan ni Marlin ang anak na wag daw niyang gawin yun, at pinagtanggol din siya ng mga kaklase niya. Ininsulto ng tatay si Nemo dahil hindi daw siya marunong pang lumangoy, kaya nag-away ang mag-ama sa harap ng buong klase. Lumapit sa kanila ang teacher at sinubukang kausapin ang ama na ligtas naman daw ang mga estudyante. Pagkatapos ay sumigaw ang isa na lumalangoy daw si Nemo papunta sa malayo. Nakarating ang bata sa may kadena ng bangka, habang pasigaw na pinagsasabihan ni Marlin na bumalik na daw siya ora mismo. Kinatok ni Nemo ang ilalim ng bangka at nagalit ng husto dito si Marlin. Habang lumalangoy naman pabalik, nagpakita ang isang malaking ulo sabay nagulat ang lahat. Humingi ng saklolo si Nemo pero may humarang kay Marlin na isa pang scuba diver. Hinuli na ngayon si Nemo gamit ang maliit na net, sabay dinala ito papunta sa bangka. Samantalang ang tatay naman ay natatakot at kinunan pa siya ng litrato, na nakapagpahilo ng kanyang paningin. Sinubukan niyang iligtas ang anak pero huli na ang lahat dahil nakaalis na ang sasakyan at tinangay pa siya ng LSE sa likod nito. Sa ibabaw ng tubig, aksidente namang nahulog ng diver ang kanyang goggles, samantalang hindi malaman ni Marlin kung sino ang pwedeng tanungin niya nang nakakita ng bangka. Sa gitna ng kanyang paghingi ng tulong, may bumunggo sa kanyang kulay asul na isda at parehas silang tumalsik papalayo. Naging hysterical ulit si Marlin na kailangan niya daw mahanap ang isang bangka sabay binanggit ng isda na si Dory, na may nakita daw siyang lumagpas kanina. Pagkatapos ay itinuro nito yung direksyon noon, pero habang sinusundan siya ng bida, nagtaka yung isa na may nakabuntot pala sa kanya kaya bigla siyang lumangoy papalayo. Naghabulan yung dalawa kung saan-saan, ilang sandali ay nagalit si Dory sa kanya na tigilan daw nito ang pagsunod sa kanya. Kaya kinumpronte siya ni Marlin kung ano ba talaga ang nangyayari. Ipinaliwanag ng isda sa kanya na meron siyang sakit na short-term memory loss, na kung saan nakakalimutan daw niya agad ang mga nangyari agad-agad, at namana niya pa ito sa pamilya. Nasayang lang daw tuloy ang oras niya kaya aalis na lang daw siya, pero sorpresang may humarang na dambuhalang isda sa harapan ni Marlin. Kinamusta ito ni Dory na natutuwang makilala siya at nagpakilala ang pating bilang si Bruce. Sa una ay tinakot niya ang mga bida sa pagpapakita ng kanyang malalaking ngipin, pagkatapos ay tinanong niya ang mga ito kung ano daw ang ginagawa nila sa open water. Natatakot pa rin sa kanya si Marlin pero pinilit ng dambuhala na anyayahan sila sa get-together party na gustong-gusto na puntahan ni Dory dahil masaya daw yun. Nagpunta sila sa may abandonadong submarine at nakaabang dito ang dalawa pang mga pating na nagugutom na rin daw kakahintay sa kanya. Sa loob, nagtipon sila para sabihin muna ang pangako na mababait silang mga pating at kailangan nilang baguhin ang sarili para sa kabutihan. Ang isda ay mga kaibigan, at hindi sila pagkain. Step 5 ay magdala daw ng kaibigang isda at pinakita ng isa ang dinala niya. Nanginginig ito sa takot sabay kinamusta siya ni Dory.
Tinanong si Chum kung nasaan yung sa kanya pero nagdahilan ito na nawala niya daw yata yun pero may lumabas na kalansay sa bibig nito. Pinagmamalaki namang sabihin ni Bruce na 3 linggo na daw ang lumipas nung huli niyang kain ng isda, at naging proud sa kanya ang mga kaibigan. Sumunod naman ay si Dory, sinabi niya na hindi pa daw siya kumakain ng isda at nagpalakpakan ang mga pating. Ang huli ay si Marlin, pinakilala niya ang sarili niya at sinabi na isa rin siyang clownfish. Natuwa ang mga pating na marinig yun at humiling na gusto nilang makarinig ng joke. Ginawa nga yun ng bida at nagkwento ng boring na istorya tungkol sa mollusk at sea cucumber, pagkatapos ay napansin niya ang isang goggles sa di kalayuan. Ipinaliwanag niya na ang anak niyang si Nemo ay dinakip ng isang diver, sabay hinulaan ng isa na baka Amerikano daw ang mga yon. May mga letra na nakasulat dito pero hindi daw marunong magbasa si Marlin kaya dinala ito ni Dory sa mga pating kasi baka daw marunong sila. Ayaw gawin yun ng bida at nag-agawan sila sa goggles pero tumalsik ito sa nguso ni Dory na nagsanhi ng kanyang pagdurugo ng ilong. Nang kumalat iyon, naamoy ito ng dambuhalang isda sa tabi niya at sumigaw ang mga kasama ng intervention. Tinulak nila ito sa may pader at ipinaalala sa kanya na ang mga isda ay kaibigan at hindi sila pagkain. Pero hindi nagpapigil si Bruce at hinabol sila Marlin at Dory. Dala-dala ang goggles, lumangoy sila sa lagusan habang sinisira ng pating ang mga bagay sa likod nila. Buti na lang ay sumarado ang bakal na pintuan na nadaanan nila at may napansin si Dory ng mga letra ng escape. Lumabas agad sila doon at ilang saglit. Tinanong siya ni Marlin na marunong pala siyang magbasa, na ikinagulat naman ni Dory. Hinabol ulit sila ni Bruce sa kung saan-saan at napunta sila sa butas na may missile, habang pilit na binubunggo ito ni Bruce ng paulit-ulit. Kailangan daw nilang kunin yung goggles at nung pinakawalan nila yung missile, napunta ito sa bibig ng kalaban at nakuha nila yung mask. Itinapon naman ni Bruce yung missile sa malayo, at natakot ang mga ito sa susunod na mangyayari kaya tumakbo silang lahat. Ilang sandali, sumabog ang mga bilog na mga bagay na parang mga paputok sa buong dagat. Samantala, napadpad si Nemo sa di pamilyar na lugar at nung sinubukan niyang lumangoy na papalayo, hindi siya makalagpas sa di makitang bagay sa harapan niya. Nasa loob pala siya ng isang malaking aquarium, sabay nagpakita sa kanya ang diver dati na isa palang dentista. May dilaw naman na isda ang hysterical na hinabol ang bula sa treasure chest, at meron ding starfish na kumausap sa kanya sa gilid ng salamin. Nagtago sa loob ng helmet ang natatakot na bata hanggang sa lapitan siya ng mga nakatira na mga isda dito. Pagkalabas niya, sinabi niya na gusto na daw niyang umuwi pero tinanong siya ng mga ito kung saan daw siyang tindahan na galing. Sumagot ang bata na galing daw siya sa dagat, sabay nagpanik ang isang isda dahil baka sobrang dumi daw niya. Tinawag nila ang isang hipon na si Jack, pagkatapos ay pinaikot-ikot niya si Nemo para linisin. Naging hysterical si Nemo at sinigaw ang pangalan ng ama, pero nahigop lang siya ng isang tubo sa may itaas. Tutulungan sana siya ng iba pero pinigilan sila ng boses na wag daw hawakan ang bata. Nagpakita ang isang isda na may mga stripes na sigil, at sinabi niya dito na unti-unti daw niyang igalaw ang palikpik niya at buntot para siya makalaya. Ginawa nga yun ni Nemo at ilang sandali, nakaalis na siya sa tubo na ikinatuwa ng lahat. Balik kay Marlin, napadpad ang dalawa sa madilim na lugar at napansin ni Dory na may papalapit na liwanag sa kanila. Nilapitan nila ito at namangha ng sobra sa kagandahang taglay ng bola ng liwanag na ngayon ay nagsasayaw sa harapan nila. Ilang sandali, tumambad sa kanila ang napakaraming mga ngipin at nagpakita rin itong nakakatakot na isda na lumiwanag din sa harap nila. Sumigaw sila sa sobrang takot at sinimulang habulin ang nagugutom na isda. Habang lumalangoy ay nadaanan nila ang goggles sa sahig, kaya huminto muna ang mga ito at nagtago sa dilim. Pero narinig nung kalaban si Dory na nagrereklamo kaya nagpahabol muna si Marlin para basahin ni Dory daw kung anong nakasulat sa mask. Pagkatapos niyang basahin, sinugod sila ng malaking isda pero nagawa nito ng paraan ng bida. Naisuot niya pala sa kalaban yung goggles na umipit din sa bato, kaya nagdiwang ang magkaibigan sa nagawa nila. Nagpatuloy ulit ang kanilang paglalakbay sa open ocean pero napag-isip ni Marlin na hanggang dito na lamang siguro ang kanilang pagsasama at magpapatuloy na lang daw siya ng mag-isa. Dahil dito, umiyak si Dory sa sobrang lungkot at may dumating ng isang grupo ng mga isda at tinanong kung inaaway ba siya ng clownfish. Gustong mapasaya ng mga ito ang babae kaya gumawa sila ng impression at bumuo ng isang hugis ng isda. Hindi mahulaan yun ni Dory kaya yung bida na lang yung sumagot ng swordfish.
Nagpalit sila ng hugis, at sinubukan itong hulaan ni Dory pero di niya nasagot. Ang huli ay may marami daw na tentacles pagkatapos ay naging pirate ship sila. Nagalit si Marlin dahil gusto lang niyang malaman ang direksyon sa Sydney, pero ginaya lang ng mga isda ang clownfish at kunwari nagsasalita ito ng pabalang sa kanila. Pagkatapos ay tinanong sila ni Dory kung saan daw yung lugar na yun. Alam ito ng mga isda at sinabing sundan daw lang nila ang East Australian Current, sa direksyon na banda doon. Nagpasalamat sa kanila si Marlin at pinagsabihan siya ng mga ito na minsan daw ay subukan naman niyang ngumiti. Pagkagising ni Marlin, nakasakay na pala siya sa isang pagong at nalaman din niya ang pangalan nito na si Crush. Sinabi ng bida na kailangan niya daw mapuntahan ang East Australian Current, na siyang pagtawa ng pagong dahil nandito na daw silang lahat. Pagkatingin ni Marlin, maraming mga pagong na pala ang nasa likuran nila, at sama-sama silang lumalangoy sa dagat. Ilang sandali ay nahanap niya si Dory na kasama ang mga bata at nagkwento siya sa mga ito na nawawala daw ang kanyang anak, kaya naglakbay siya sa buong dagat para hanapin siya. Nagpatuloy ang kanyang kwento at naipasa ito ng batang pagong sa mga tuna, narinig din ito ng mga lobster kaya pinag-uusapan din nila yun. Pinag-usapan din ito ng mga tumatalon na mga dolphin, hanggang makalipad ang balita papuntang Sydney, Australia na narinig din ni Nigel na pinag-uusapan ng mga pelican. Nalaman niya na may isda palang hinahanap si Nemo, kaya natuwa ito at nagmadaling lumipad papunta sa bata. Pumasok siya sa loob at sinabing hinahanap daw siya ng kanyang ama sa buong karagatan, at nakipaglaban din daw siya sa 3 dambuhalang pating. Namangha ng sobra ang lahat at nagpatuloy ang ibon sa pagkwento tungkol sa paglalakbay na ginawa ng kanyang ama at papunta na daw siya dito. Sorpresa namang kumuha ng bato si Nemo at inihagis ito sa may filter kasabay ng pagtalon niya rin doon. Nagpanik ang lahat na baka mapahamak ang bata kaya kumuha sila ng halaman at ipinasok ito sa loob ng tubo. Pero ligtas na nagpakita sa kanila si Nemo at natuwa sa kanya si Gil sa katapangan niya. Makalipas ang ilang araw, naging madumi na ang aquarium at kailangan na daw linisin ito ng may-ari. Napansin din sa wakas ito ng dentista at sinabi ni Gil na nagtagumpay ang kanilang plano sa bata, na ngayon ay tuwang-tuwa. Buong nagtiwala siya sa sinabi ni Gil na makakasalubong niya rin sa wakas ang tatay niya sa may harbor. Pagkatapos ibuga sila Marlin at Dory ng isang balyena, natutuwa sila nang makita ang mga salitang Sydney sa buong lugar. Nagpaalam din sa kanila ang dambuhalang isda na nagdala sa mga bida at nagpasalamat dito ang clownfish. Kinabukasan, nagising ang starfish na masayang-masaya pero nagtaka siya bigla nang makitang malinis yung aquarium. Tumitingin na ngayon sila sa isang filtering device at sinabi ni Gil na kinabit yata ito habang sila ay natutulog. Pagkatapos ay naglabas ito ng laser para maska na malinis daw ang tangke at normal din daw ang temperatura. Yung plano daw nila na pagtakas ay nasira na at nabigla sila sa pagdating ng isang tao. Habang nagkakagulo ay nilagay si Nemo sa isang plastic bag at nag-alala sa kanya ang mga kaibigan. Dumating ang isang batang babae na ang pangalan ay Darla, at sabay na natakot dito ang mga isda. Hinahanap na ngayon ng dalawa ang bangka na kumuha kay Nemo, pero may dumating na pelican mula sa itaas, pagkatapos ay parehas silang kinain nito. Ilang sandali, nilunok ng ibon ang pagkain niya pero tumanggi ang bida na gawing agahan lang sila pagkatapos ng lahat. Nabubulunan na ngayon ang pelican sa may harbor, at si Nigel bilang matulungin, pinuntahan niya itong ibon para tignan kung anong nangyayari. Sorpresa namang nakita niya ang dalawa sa loob ng bibig, at pagkaluwa ng ibon sa kanila, sumigaw si Marlin na kailangan niya daw hanapin ang anak niyang si Nemo. Sinubukan ng dalawa na tumakas pero napadpad sila sa kung saan maraming seagull na ngayon ang nakatingin sa kanila. Pinagkaguluhan sila ng mga ito pagkatapos nag-agawan kung sino ang unang makakain, pero tinulungan sila ni Nigel sabay inilipad sa ere. Pero hinahabol pa rin sila ng mga seagulls sa likuran, kaya nakaisip ang pelican na pumasok sa isang sailboat, at ang iba ay natusok lang sa may layag ng bangka at matagumpay silang nakatakas. Pagkapasok nila sa loob, sinabi sa kanila na itatapon daw sa basurahan si Nemo at nung makita ito ni Marlin, pinilit niyang itulak ang ibon papasok sa kwarto at nagkagulo ang lahat sa loob. Pagkatapos mahuli ang ibon, itinulak ng dentista ito papalabas habang si Darla naman ay napansin na gumagalaw pa rin si Nemo sa plastic. Ginalaw-galaw ito ng batang babae, kaya gumawa ng paraan ang mga kaibigan niyang isda para tulungan siya gamit ang bulkan ng aquarium. Sumunod ay tumalsik si Gil mula sa tubig at napunta sa ulo ni Darla,
Nabitawan niya tuloy si Nemo at nasundan yun ng pagbagsak ni Gil sa tabi niya. At sa huling pagkakataon, tumalon siya kaya napunta si Nemo sa drainage ng lababo, habang si Gil naman ay ibinalik ng dentista sa may aquarium muli. Natuwa ang lahat sa pagbabalik niya sabay sinabi ni Gil na ang lahat ng drainage ay dumidiretso sa may dagat. Pagkalabas ng bata sa may tubo, tinawag niya agad ang kanyang ama pero ang nakita niya lang ay si Dory na mukhang malalim ang iniisip. Di daw niya matandaan kung nasaan na siya at parang may kasama din daw siya pero di na niya makita. Mabait si Nemo, at sinabing tutulungan daw niya siyang mahanap yon. Sa gitna ng paghahanap nila, nabasa ni Dory sa bakal ang salitang Sydney, na nag-trigger sa kanya na maalala muli ang mga napuntahan nila ni Marlin. Bigla niyang naalala si Nemo habang natutuwa na nakita na din siya sa wakas. Sa may fishing ground, malungkot na papauwi na sana si Marlin pero narinig niya muli ang boses ng anak na tinatawag siya. Kasama si Dory, nagsama na muli ng masayang-masaya ang mag-ama at sinabi ni Marlin na magiging okay na ang lahat magmula ngayon. Natapos ang pelikula na nakauwi ang mag-ama sa dati nilang tirahan, at nung sumasakay na si Nemo sa teacher niya, merong bagong estudyante na pagong na nanggaling pa daw sa Australia. Nang makita na nila ang anak ni Marlin, ang mga bida ay nagbalik sa mapayapang dagat ngunit si Dory ay naalala muli ang kanyang mga magulang. Sa tulong ngayon ng kinikilala niyang bagong pamilya, hinanap nila ang pinanggalingan ni Dory sa Jewel of Morro Bay, California. Ngayong araw, ikikwento natin ang istorya ng Finding Dory. Nagsimula ang pelikula sa isang batang isda na si Dory, at sinasabi niya sa mga magulang na meron siyang short-term memory loss at pinuri siya ng mga magulang dahil naalala niya ito. Pagkatapos ay naglaro sila ng tago-taguan pero pumunta si Dory sa direksyon ng mga naglalarong mga isda. Pinigilan agad siya ng mga magulang at pinagsabihan na huwag pupunta sa may undertow. Ilang taon na ang lumipas, ang tatlo ay lumalangoy papunta sa eskwelahan ni Nemo habang ikinikwento ng tatay na si Marlin, ang past adventures niya sa anak. Sumunod ay binati sila ng teacher na isang stingray, at nag-usap ang dalawa na gustong magboluntaryo ni Dory bilang teaching assistant ng buong klase. Nakikinig ng maayos ang mga bata habang ipinapaliwanag ng mga guro ang gagawin nilang activity ng araw na yun at iyon ay obserbahin ang stingray migration. Nangyayari ito dahil bumabalik daw ulit sila sa pinanggalingan nilang lugar at sumagot isa-isa ang mga bata kung saan sila mga nakatira. Tinanong ng isang bata kung saan daw lugar lumaki si Dory pero hindi niya ito maalala. Sinubukan niya itong ipaliwanag sa lahat pero sinabi ng teacher na oras na para puntahan ang lugar ng migration. Lumangoy ang lahat kasama ang buong klase at dinaanan ang magandang tanawin ng dagat. Pagkarating nila doon, ipinaliwanag ng teacher na habang nanonood sila ng mga stingray, dapat silang mag-ingat daw sa undertow. Bigla namang may naalala muli si Dory tungkol sa kanyang nakaraan. Dumating sa tamang oras ang inaabangan nilang mga stingray at namangha ang mga bata sa animoy parang lumilipad na mga isda sa dagat na bumubuo ng isang linya. Napansin ni Dory ang mga halaman na tinatawag na undertow, sabay biglang natangay siya ng isa sa mga isda at nawala ng malay. Pagkagising niya, naalala niya rin ang lugar na tinatawag na Jewel of Morro Bay, California. Sinusubukang isipin muli ni Dory ang lugar at pagkabanggit nito ni Nemo, ay siyang pagbabalik ulit ng memorya niya tungkol sa naiwan na mga magulang. Nagmakaawa si Dory sa kanila dahil ang alam niya ngayon ay nami-miss talaga niya sila. Mabait si Marlin, kaya pumayag siyang kausapin ang kaibigan para ipunta sila sa California. Isang masayahing pagong ang sobrang bilis na lumalangoy sa dagat at kasama rin ang buong grupo. Samantala, kinikwento naman ni Dory na pupunta sila sa California para hanapin ang kanyang magulang. Tinanong ng mga bata kung makikilala niya pa ang mga iyon at positibong sumagot siya na mararamdaman niya agad iyon dahil pamilya sila. Dumating din sila sa tamang lugar na kung saan nagpaalam sila sa mga naglalakbay na mga pagong. Habang namamasyal si Dory, may narinig naman siyang isang boses na ang pangalan ay Sigourney Weaver, kaya sinundan niya ang boses na yun para magtanong. Nakita niya rin ang mag-ama at masaya niyang sinabi na natagpuan na daw nito ang makapagsasabi kung nasaan na sila. Pero nahuli si Dory ng isang tao na nasa bangka, at sila ang mga eco-warriors ng lugar na nagre-rehabilitate ng mga isda sa dagat. Nagpanik sila Marlin kung ano ang gagawin pero inilagay na ang kaibigan sa isang container, sabay umalis na din ang mga tao. Napadpad pala sila sa Marine Life Institute, na kung saan inilagay na ngayon si Dory sa isang aquarium at di malaman ang gagawin.
Humingi siya ng tulong sa isang isda pero umatsying lang ito kaya natakot siya. Hinuli ulit siya ng mga tao sabay nilagyan ng isang tag sa kanyang palikpik, at nung pagkaalis ng mga ito, pumukaw ang poster na nasa likod sabay nagpalit anyo ito ng isang octopus. Pumunta ito sa may gilid ng kusina at nagbago ng anyo ng katulad sa pader. Sumunod ay kinausap nito si Dory. Nagpakilala siya bilang si Hank, at tinakot siya na ang tag na yan ay nagsasabi na masyadong malubha ang sakit niya para sa institute. Dagdag din niya na ang tawag dyan ay transport tag kung saan dadalhin siya sa mas malaking aquarium sa may Cleveland. Nagpanik ang bida dahil kailangan niya daw mahanap muna ang mga magulang niya sa Jewel of Morro Bay, California. Kinumpirma ng octopus na nandito na siya ngayon sa sinasabi niyang lugar at tinanong kung saan bang exhibit ba sila nakatira. Nag-alok ng tulong sa kanya si Hank kung papayag siyang ibibigay nito ang tag na nakakabit kay Dory. Pero nakalimutan agad ng isda na meron pala siya noon na ipinagtaka ng octopus. Ipinaliwanag niya na meron siyang sakit ng short memory loss pero walang pakialam dun si Hank, ang gusto lang niya talaga ay magpunta ng Cleveland para hindi siya ibalik sa dagat ulit. Dinagdag din niya na meron siyang masasamang alaala sa lugar na yun at gusto lang niya ang mamuhay sa loob ng isang aquarium habang buhay. Kaya kinuha niya ang isda gamit ang container at parehas silang maghahanap ng mapa. Samantala, tinanong ni Marlin ang mga lokal na sea lions kung isa bang restaurant ang gusali na yun. Sumagot ang isa na iyan ay ospital ng mga isda, kung saan ang lahat ng mga hayop sa dagat ay ni-rescue, rehabilitated, and released. Pagkatapos nilang gamutin ang kaibigan mo ay siguradong ibabalik agad siya dito sa tubig. Pero gusto pa rin ni Nemo na pumunta sa loob ng gusali, kaya tumulong ang mga sea lions at tinawag ang kaibigan nilang ibon. Sa loob ng basement, habang nagtatago si Hank sa gilid ng hagdan, sinabi ni Dory na pupunta daw siya sa balde na may nakasulat na Destiny dahil baka dalhin daw siya nito sa kanyang mga magulang. Nagalit si Hank pero itinuloy pa rin ng isda ang paghulog kaya walang nagawa ang octopus kundi ang sundan ng tao na nagdala sa kanya. Sumunod ay inihagis ang bida sa iba pang aquarium na kung saan marami siyang turista na nakita sa labas ng salamin. Isang tour guide ang nagpapaliwanag sa mga tao na ang Destiny ay pangalan ng isang balyena na nakatira sa kanilang malaking aquarium. Sabay lumabas din ang dambuhalang isda at muntikan pang mabunggo si Dory nito. Pagkatapos ay kinausap siya ng bida tungkol sa nawawala niyang pamilya, kasunod ng malakas na pagbunggo ni Destiny sa may pader. Sinabi niya na medyo malabo na daw ang kanyang paningin at nagsalita din siya ng whale language. Ganon din ang ginawa ng bida at dahil dito, nakilala siya ni Destiny bilang dating kaibigan niya sa institute. Nag-uusap daw sila dati gamit ang mga tubo at binanggit din na taga-open ocean exhibit si Dory. Gusto niyang magpasama doon para puntahan ng mga magulang pero hindi daw pwede, kasi mahirap para sa balyena ang maglakbay sa paligid dito. Dinistorbo ang kanilang pag-uusap na isa ring isda na si Bailey. Sabay sinabi rin ang tungkol sa echolocation nito, kaya sumasakit ang kanyang ulo. Dinagdag din na ang echolocation ay gumagamit ng tunog para tulungan siyang hanapin ang bagay kahit nasa malayong lugar ito. Nagpakita din bigla si Hank at hinihingi na ang tag ni Dory, pero bago niya gawin yun, gusto na muna niya daw magpunta sa open ocean exhibit. Madali lang yun sabi ni Destiny, basta sundan lang daw nito ang maraming direksyon na sinabi niya sa may tubo. Nagpanik ang bida dahil hindi niya daw matatandaan lahat ng yun, pagkatapos ay naalala niya ang sinabi ng kanyang ama na laging may ibang paraan. Sumunod ay itinuro ni Destiny ang pinakamataas na gusali kung saan naroroon yung open ocean exhibit, at naisip ni Dory na gumamit ng baby carriage ng mga tao. Sila Marlin naman ay ipinakilala sa isang ibon na si Becky, at ang kailangan niya lang daw gawin ay i-imprint ang mukha niya sa mata ng ibon. Nag-aalangan na ginawa yon ni Marlin at tinitigan siya ni Becky hanggang sa tuluyang malinaw na nakita siya nito. Pagkatapos ay hiningi nila ang balde ni Gerald, gamit ito ay dinala na ngayon ang mag-ama para lumipad papuntang quarantine area. Ang madiskarteng si Hank ay nakakuha ng baby carriage at sinusubukan nilang hanapin kung nasaan yung nasabing gusali. Pagkatapos ay aksidenteng gumulong ang carriage nila sa loob ng kid zone at napunta sila sa may tubig sa sentro nito. Isang slug ang nagsabi na magtago na siya, pero hinahanap niya daw ang kaibigan niyang octopus. Nang biglang may nagpakitang kamay at kinuha itong slug kasabay ng muntika nang makuha din ang bida. Mga bata na naglalaro sa tubig ang walang tigil na kinukuha ang mga isda, habang patuloy sa pag-ilag itong si Dory.
Kinuha ang starfish, ganun din sa isa pang slug, at buti na lang ay napansin ng bida ang coral na may 7 kamay, kaya nagmadali siya agad na pumunta doon. Nagtatago pala si Hank sa likod nun, sabay sa paglangoy nito papalayo. Matindi ang takot nito sa mga bata kaya humingi ng paumanhin ang bida dahil kasalanan niya daw ito. Naalala niya muli ang sinabi sa kanya ng mga magulang, kapag dumating ang problema ay kumanta lang daw siya ng Just Keep Swimming, Just Keep Swimming. Ito ang nagbigay ng lakas loob kay Dory at sinabi kay Hank na hindi dapat sila sumuko. Hinila niya ang kaibigan habang iniiwasan ang mga kamay ng mga bata, at nung papunta na sila sa isang lagusan, sinusubukan silang pigilan ng mga bulate papuntang Poker's Cove. Maraming kamay na naman ang nagpakita at pinipindot ang mga isda, ganun din ang ginawa kay Hank na naglabas na ngayon ng madumi na tinta. Natakot ang lahat ng mga bata at nagsialisan ang mga ito. Pagkaangat nila ng tubig, nakita ni Dory ang monitor ng echolocation, the most powerful pair of glasses. Pero sinabi ni Hank na natagpuan din nila ang hinahanap nilang exhibit, at ito ay isang napakalaking aquarium sa sentro ng gusali. Sumunod ay umakyat sila Hank at tinahak ang mga nakasabit na display para makapunta sa itaas ng nasabing aquarium. Naglambitin din ang octopus sa mga dolphin na parang si Tarzan, pagkatapos ay huminto sila sa kisame para tuluyan na silang magpaalam sa isa't isa. Katulad ng kanyang ipinangako, ibinigay ng bida ang kanyang tag sa bagong kaibigan, sabay sinabi ni Dory na sigurado siyang hindi niya makakalimutan si Hank. Pagkatapos ay ibinuhos na nito ang baso sa may aquarium para makabalik na ang bida sa kanyang dating tirahan. Pagkahulog niya sa tubig, tumambad sa kanya ang makukulay na ecosystem ng malaking aquarium. Nagtanong agad siya sa mga isda kung kilala ba nila ang mga magulang niya, at nakabunggo din siya ng isang malaking sunfish. Pagkatapos ay may napansin siyang isang shell sa may sahig kaya sinundan niya rin ang mga katulad noon sa daan. Natuwa siya nang maalala niya na dito pala siya nakatira kaya nagmadali agad siyang pumunta doon. Kinagabihan nung bata pa siya, nakita niyang umiiyak ang kanyang ina kaya naisipan niyang kumuha ng purple shell para ibigay sa kanya. Pero nung lumapit siya sa bandang undertow, natangay siya ng malakas na agos doon at tuluyan siyang napahiwalay sa mga magulang. Sinisi niya ang sarili tungkol sa nangyari, pagkatapos ay may kumausap sa kanya na mga alimango na ang lahat daw na asul na mga isda ay nasa quarantine at dadalhin din sila sa exhibit sa Cleveland. Nagpanik si Dory na baka nandun ang kanyang mga magulang kaya nagmungkahi ang alimango na sundan lang niya ang pipeline para makapunta siya agad sa quarantine. Nag-alala ang bida na baka makalimutan niya kung saan siya pupunta, at ganun nga ang nangyari sa loob, at naliligaw na siya sa kung saan-saan. Buti na lang ay naalala niya ang kaibigan niya na Pipe Pals, sumunod ay narinig ito ni Destiny kaya sinabihan ang beluga na gamitin daw nito ang kanyang echolocation. Sa hindi inaasahang pangyayari, unti-unti nang natututunan ni Billy ang kanyang native instinct at nakita niya sa malayo si Dory. Binigyan niya ito ng direksyon kung saan dapat magtungo at sorpresang natagpuan niya rin dito ang mag-amang sila Marlin at Nemo. Natutuwa sila na nagkasamang muli, pagkatapos ay ipinaliwanag ni Dory na nandito daw ang kanyang mga magulang. Pagkatapos noon, narating din nila sa wakas ang quarantine at binati sila ng isang grupo na mga isda. Nakita din ni Dory ang mga asul na isda sa malayo kaya tumalon ang mga bida sa iba't ibang mga aquarium pero nahulog sila sa balde na may maruming tubig. Di inaasahang may dumampot sa kanila at si Hank pala na nakita sila sa silid. Nakiusap si Dory na dalhin niya sila sa container na banda doon dahil naroon daw ang mga magulang niya. Sinunod siya ng mabait na octopus at ibinuhos sila dito. Hinanap na ngayon ni Dory ang mga magulang at ipinakilala ang sarili niya sa lahat. May lumapit para sabihin sa kanya na sina Jenny at Charlie ay hinanap din siya dito, pero maraming taon na ang lumipas kaya wala na sila. Nabahala ng malubha ang bida kasabay ng pagtawag sa kanya ni Hank na kailangan na daw nilang umalis ngayon na. Habang nalilito ay kinuha na siya ni Hank sa baso pero nahuli naman ang octopus ng isang tao kaya nahulog si Dory sa sahig. Inagos naman siya ng tubig papuntang pipeline hanggang makarating siya mismo sa dagat. Dito, sinubukan niyang humingi ng tulong pero walang gustong tumulong sa kanya. Sa paghahanap niya kung saan-saan, ay nakakita siya ng shell sa may sahig. Pagkatapos ay sinundan niya ang mga ito na nakalagay lang sa lugar na yun, hanggang nakita niya ang isang bahay na napapalibutan ng marami pang shells. Sinundan niya ulit ang linya sabay nagpakita ang dalawang asul na isda, at hindi makapaniwala ang mga ito na nagbalik muli ang matagal nang napahiwalay na anak.
Binigyan nila ito ng mahigpit na yakap sa sobrang tuwa, at nagsama na ulit ang buong pamilya ni Dory. Tinanong siya ng kanyang ama kung mag-isa lang ba siyang nagpunta dito, kaya biglang naalala ng bida ang mga kaibigang naiwan kanina. Samantala tinanong ni Marlin ang octopus na nagtatago ngayon, kung nasaan si Dory. Sumagot ito na hindi niya rin alam kung nasaan siya. Umibabaw sa tubig ang buong pamilya ni Dory at naalala niya na baka nasa loob ng truck ang mag-ama. Tinawag niya ang kanyang kaibigan na si Destiny, at hinanap agad ito ng beluga gamit ang kanyang echolocation. Pagkatapos mahanap, sinabi ni Bailey na kailangan nilang tumalon. Kaya buong tapang na lumangoy ang balyena at nilagpasan ang nakaharang na pader papunta sa dagat. At nung nagsama na sila, pinahanap ng bida ang truck kay Bailey at matagumpay na nakita niya yun papuntang timog. Nagmadali silang lahat na lumangoy hanggang makarating sila sa ilalim ng tulay. Sabay na isip ni Dory na gamitin ang mga cute na otters para patigilin ang traffic. Inihagis ni Destiny ang kaibigang isda papuntang itaas, at sinalo ito ng mga nakaabang na mga otters. Sumigaw si Dory ng cuddle party at nagsimulang magyakapan ang mga hayop. Dahil dito, napahinto nila ang mga sasakyan at huminto rin ang truck kung nasaan ngayon sila Nemo. Pagkatapos ay bumukas ang pintuan sa likod at nakita nila si Dory na agad kinuha naman ni Hank para ilagay sa aquarium. Natuwa si Nemo at niyakap ng mahigpit ang kaibigan, ganun din ang naramdaman ng lahat ng nakapaligid sa kanila. May dumating na tao at pinapaalis na ngayon ang mga otters habang nag-alala si Destiny dahil umaandar na ngayon ang traffic. Sinubukang tawagin ni Marlin ang ibon niya, na siyang pagsulpot naman ito sa ulo ng octopus. Tumalon sila sa balde pero nakalimutan nilang masabihan si Dory na sumama sa kanila. Sinabihan ni Marlin na balikan nito ang isa pang kaibigan na siyang pagsunod agad ng ibon. Ilang sandali, kukunin na sana ni Hank si Dory pero galit na sinabihan siya na kailangan niya ring sumama sa kanya sa dagat. Dinagdag din niya na natatandaan niya ang sinabi ni Sigourney Weaver na rescue, rehabilitation, at nagsigawan ang lahat ng release. Pati ang ibon ay sumasang-ayon din, kaya napapayag dito si Hank. Pero nagsara na ang pintuan sa likod, sabay ng pagtakbo ng truck. Naisip ni Dory na tumakas sila sa may kisame, kaya tinulungan siya ni Hank na umakyat doon. Nagulat nila ang mga driver sa harapan, na siyang pagtakbo ng mga ito sa labas. Nakakagulat na nagawang patakbuhin ng octopus ang sasakyan at pinaharurot ito sa daan. Samantala, nakikita ni Bailey ang lokasyon ng truck sabay binalaan ng lahat na meron na daw paparating sa kanila. Kagulat-gulat na tumalon ang truck sa itaas nila, at bumukas din ang pintuan nito sa likod na siyang nagpalaya sa lahat ng mga isda na naroroon. Tuwang-tuwa ang mga sea lions sa pag-ulan ng mga isda sa kanila, ganun din ang nangyari sa bida at sa kaibigan nitong octopus, na dumiretso na ngayon papunta sa pamilya niya sa may tubig. Natapos ang pelikula na nagbalik na sila sa dati nilang lokasyon sa dagat, na kung saan naging teacher dito ng mga bata sila Hank, Bailey at Destiny. Mag-subscribe para makapanood ng mga video na katulad nito. Hanggang sa muli kaibigan.